Ang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Iglesia ni Cristo, sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga testigo ang ginikipit. Ito ang diin sa pahayag na binasa ni Iglesia ni Cristo spokesperson Brother Edwil Zavala sa programang Saganang Mamamayan ng Net25 kaugnay sa panibagong panawagan ng Iglesia ni Cristo laban sa umano'y malawakang katiwalian sa bansa. Sa nasabing mensahe, giniit ng Iglesia ni Cristo na mananatiling hindi matutuldukan ang mga aligasyon ng katiwalian kabilang ang isyong may kinalaman sa umano'y halos 1 trilyong pisong pundo para sa flood control projects at iba pang proyektong pambayan. Ayon sa pahayag, sa halip na habulin ang mga sinasabing mastermind at sangkot sa paglustay ng pundo, ang mga naglalabas umano ng impormasyon at mga testigo ay nahaharap sa mga kaso at presyo. Ito ang sinabi. Sa halip na ang mga salarin ang hanapin at usigin, ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitistigo laban sa kanila ang mga kinakasuhan at ginigipit. Ilantad ang buong katotohanan, papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan. Yan po ang pahayag ni Brother Edwil Zavala. Okay. Binanggit din sa programa na patuloy ang paghihintay ng publiko sa resulta ng mga investigasyon at sa paninindigan ng mga kinakaukulang komite sa Senado. Iginiit sa pahayag na kung may mga bagong lumulutang na testimonya o ebidensya, dapat itong seryosuhin at hindi baliwalain o ilihis sa ibang isyu. Ito ang dagdag sa mensahe. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat ang pundong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mamamayan. Sa huli, muling iginiit ng Iglesia ni Cristo ang panawagan na huwag ipagpaliban ang katarungan at tiyaking ang mga tunay na dapat managot ang siyang papanagutin at hindi ang mga nagsasalita at nagbibigay ng impormasyon. Patuloy namang hinihintay ng publiko kung ano ang magiging susunod na hakbang ng pamahalaan at ng mga ahensyang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng mga aligasyon. Wow! Salamat po mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. Tingnan natin ang nag-react, 20,000 ang nag-react. 16,000 ang nag-like, 2,100 ang nag-care, 1,400 ang nag-love. Ibig sabihin, halos lahat pumapabor sa pahayag ng Iglesia ni Cristo. Basa tayo sa mga comments. Romy Valenzuela, we are under a mini martial law. Okay, silent martial law. Let's keep. Salamat at may social media. Kung wala ito, wala tayong kaalam-alam sa mga nangyari gaya ginawa ng panahon ni Marcos Sr. at ibang naging presidente. Correct. News blackout Tingnan nyo, noong February 24, nilabas ang pasabog. Mga mainstream media, wala. Tahimik. Saka na lang sila nag-post, nagsalita. Ang hina-highlight na nila ang mga paninira sa mga Brave 18. Ganon po ang ating mainstream media. At nakakatawa dahil sa revelasyon ng mga ex-Marines, Attorney Baligod, may 6 na malita daw ibinigay sa isang media operator sa may Timog, Quezon City. Ako, ang laki nun. Paldo-paldo. 6 na maleta, more or less 50 million ang laman. Ganun ba yun? Malalaking malita ba yan?
Kasi depende pala sa size ng maleta. Kaya wala na tayong maasahan sa mainstream media. Mabuti na lang may Net 25 tayo. Mabuti na lang mayroon tayong Billionaire News Channel at saka SMNI. Yan. Meron pa rin tayo, ano? Kaya lang yung mga malalaki, yung Big Three, kalimutan mo na yon. Wala na tayong asahan doon. Oh, another comment. Alan Punsalan, dapat nga totoo man o hindi ang mga aligasyon, for delikadesa na lang sana mag-resign na sila. Ay wag tayong nawala na sa dictionary sa political landscape sa Pilipinas ang delikadesa. Kapit toko, pakapalan ng muka. Hindi katulad sa ibang bansa, konting aligasyon lang, resign kagad. Gilbert Milayo, siyempre brother, para hindi mabulabog ang mga salarin, inuusig yung tumitistigo. Ruel Albero, baliktad na, mga kriminal ang lahat nasa gobyerno kaya kinakasuhan yung lumalaban sa ngalan ng katotohanan. Julie Piedad, at the very most, we have the INC that speaks on behalf of us. We are very grateful that this religious group has more sense and compassion than the Roman Catholic. I'm not against the Roman Catholic, ha. Halos lahat ng mga kamag-anak ko, Roman Catholic, marami akong kaibigang mga pare at mga obispo. Kaya lang, tahimik ang leadership ng Roman Catholic pagdating sa corruption sa ating gobyerno ngayon. Ano lang sila? Maingay sila pagdating kay Tatay Digong natin, Duterte. Grabe, yung payag ng Cardinal David. Grabe, tinawag na tayong mga kulto. Clone o copycat tayo ni Tatay Digong na iniidolo natin yung kanyang pagiging violente, yung nanggugurgur siya na wala man lang masakit yung salita ni Cardinal David na yon. Kaya lang, that's normal. We are part of democracy. Karapatan niya yon na magsabi. Kailang masakit na marinig sa isang kardinal na ganon. Ang tingin nila sa atin is iniidolo natin ang isang cult leader na si Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is